Good morning, guys. Welcome to Sermius Garden. I hope you're fine and safe. And for today's update and for today's video is gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na pagpaparami ko ng isa sa mga exotic, rare, stunning at napaka-striking ng halaman na ito. Bihira lamang po ang mga plant enthusiasts or mga kaplantito at kaplantita na mayroong ganitong halaman. Ito po siya, guys. Naparami ko po ito sa pamamagitan po ng stem cutting. Iusog po natin para makita po natin ang kanyang pinakadulong tangkay. Ayan, ang halaman na ito is tinatawag na Begonia maculata. Pagpasensya nyo, guys, medyo hindi po magandang boses ko for today. I-focus po natin ang ating video para makita po natin ang kanyang napakaganda at yung foliage niya po is tunay na maningning. Kapag ihambing mo siya doon sa mga halaman na bagamat simple lamang po ang mga halaman na nasa aking garden, ay ang mga halaman na ito ang siyang tumulong sa atin para makuha ko ang kasaganahan, kaswertihan ng buhay, lalo na po sa pananalapi. By the way, lahat po ng mga ibinabahagi ko, guys, ay base lamang po sa aking experience or karanasan po. So ito na po siya, guys. Nakakatuwa dahil hindi ko na-expect na talagang magta-tribe at magiging matagumpay ang pagpaparami ko ng halaman na ito. So yung mga marka na puti or gray sa kanyang pinaka-foliage, yan po ang sumisimbolo ng pera or pananalapi. Kung kaya naman kapag meron kayo neto ay wag na po kayong magkatubili na alagaan pa siya, paramihin, dahil ito po ang isa sa mga halaman na siyang tumulong sa akin para makuha ko ang mga bagay na ipagpapasalamat ko everyday. So ito na po yung aking propagation. This is already 6 months propagation at I'm planning to propagate pa neto, guys, dahil may pagbibigyan po ako. Bakit nga ba siya nagiging trending at hindi nawawala sa mga halaman na bagamat kitang-kita po na napakaningning ay tunay nga namang lucky charm? Consider din po siya as one of the plants, house plant, na kapag minatch mo ay talagang magbibigay ng isang lively ang mga blank spaces, yung mga payak na spasyo sa ating bahay. Kapag inilagay mo ito, ito pong tutulong para makapagbigay aliw, makapagdagdag ng inspiration, motivation, lalo pat patuloy siya sa pagtangkad. At base na rin po sa aking experience, simula po nung namulaklak ito, ang kulay po ng kanyang bulaklak ay white to pink. At sinasabi nila na kapag napamukadkad mo ang halaman na ito ay maraming blessing po ang darating, at proven and tested ko na po ito. Dahil simula po nung napamulaklak ko ito, maraming blessing po at hindi po talaga maputol-putol ang mga biyaya. Let's claim those abundances, prosperities, good fortune sa ating buhay. At nakakatuwa din po, guys, dahil ang halaman na ito, dati kasi kala ko namatay siya, pero after spending how many months, days, para masiguro na talagang magsusurvive siya, naglaan po ako ng sapat na oras at sinigurado ko na hindi siya mamamatay, ay tunay na naging effective ang mga bagay na iyon. Una po sa lahat, para po mas lalong mikayat pa siya ng isang napakagandang opportunity para sa katuparan ng ating pangarap, is ilalagay po natin siya sa malilim na portion or humid area sa ating bahay. A short introduction about Begonia maculata po. Ito po yung tinatawag na herbs. Kumbaga, ang kanyang mga tangkay po at dahon po ay nag-store ng tubig. Kung kaya naman po labis na tubig para sa halaman na ito ay hindi maganda. Ang pagdidilig po para sa Begonia maculata is done every 2 weeks po. Kung sa tingin nyo very moist or humid pa po ang kanyang lupa, might as well na hindi po siya advisable na diligan. Kasi po kapag nangyari yon, may possibility po na labis na tubig po ay hindi maganda, hindi nakakabuti, dahil prone po iyon, yun po ang nagbibigay daan
para po labis na magkaroon ng water fungus doon sa ating pinaka ugat ng ating Begonia maculata. At kapag namatayan po tayo ng mga halaman na considered feng shui, lucky house plant, ay hindi po yun sumisimbolo at nagrepresenta ng isang magandang kapalaran or opportunity. At hinikayat ko na i-check po ang status ng tubig, lalo pa ng watering system ng lupa. Ang gusto ng ganitong halaman guys is yung loamy to sandy soil. Yes guys. At pangalawang dapat gawin, ang pagdidilig po is done na po natin. Kumbaga ang pangalawa is gagamit po tayo ng fast draining and absorbing na lupa. Kasi ang mga lupa po hindi po lahat ng lupa is advisable na gamitin para sa Begonia maculata. Loamy to sandy soil po ang suggested base na rin po sa aking experience at research. Kumbaga kapag hindi tayo gumamit ng lupa na hindi madaling nasisipsip ng lupang tubig, ay prone din po iyon sa water stagnant at magkakaroon po ng bacteria, fungus, yeast ang ating halaman na ito. Eventually, one of the worst scenarios is pwede po siyang mamatay. At see to it na ilalagay po natin siya sa isang portion na nasisikatan ng araw. Ang mga since considered lucky Vastu feng shui house plant po ito, ay ilalagay po natin siya sa northeast portion dahil doon po ang pinaka makapangyarihan, pinaka mabisa, pinaka tumbukan ng mga siksik liglig na umapaw na mga blessing, dahil doon po sumisikat ang araw at yun po ang sumisimbolo ng paggaling, ng pag-asa, good fortune, good luck, abundance, positive energy flow. Ayun guys. Then next na gagawin po is pumili po tayo ng isang paso na may malawak na espasyo para mas lalo siyang makapagbigay sa atin ng maraming supling, anak or suloy. Ayun siya guys. Kasi po, base na rin po sa aking experience, simula po nung naglagay ako ng ganitong halaman sa very limited space na basyo or container, ay hindi po naging magandang pagtubo. At pang-apat na dapat gawin, kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po nun is wag na wag po natin siyang itatapon. Yun po ang pinaka-best na organic fertilizer para sa ating Begonia maculata na ito. So hindi na po ako magdidilig guys dahil umulan po this past few days, ay meron po tayong typhoon, si Goring at si Hana, kung kaya naman po yun po ang pinaka the best din po na gawin. Ipandilig po natin ang tubig na galing sa kalikasan gaya ng tubig ulan po. Ayun po ang mga 5 dapat gawin sa ating Begonia maculata para po tuluyan siyang maging lucky, charm, money magnet sa ating buhay. Ingat po tayong lahat guys, nawa po'y nakakuha po kayo ng mga kaalaman, detalye at information na makakatulong para ma-achieve natin ang ating pangarap, panalangin sa tulong ng mga halaman kagaya neto. Hanggang sa muli po guys. Paalam po.